Para kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, hindi pinag-aralang mabuti ang executive order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapasok sa mga pogo sa Pilipinas. Ang nooy tagapagsalita ng dating Pangulo na si Harry Roque, iimbestigahan na rin dahil sa posibleng koneksyon niya sa mga pogo. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa pagharap ni Attorney Harry Roque sa pagdinig ng Kamara tungkol sa mga pogo, inusisa siya kaugnay sa bahay sa Benguet na ni-raid dahil sa posibleng koneksyon sa mga pogo kung saan dalawang dayuhan ang inaresto. Nauna nang sinabi ng PAOK na isa sa mga arestado wanted para sa malawakang fraud sa China at panloloko umano sa halos 200,000 tao. Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. Inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. With this development, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. Ipapasapi na naman dahil sa pang-iisnab sa mga komite ng Kamara si Cassandra Lee Ong. Si Ong ang sinasabing kinatawan ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na sinamahan ni Roque sa PAGCOR para magtanong tungkol sa umano'y hindi nare-remit na bayad ng kumpanya nito. Maliban sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement, plano rin ng Kamara na magsagawa ng inspeksyon sa mga pogo. Inaasahang kasama rito ang ilang leader ng Kamara. Humarap din sa pagdinig si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na sinabing sang-ayon siya sa Pogo ban na dineklara ni Pangulong Bongbong Marcos. I will kick out Pogo in this country. Pogo is a money laundering operation. Kasama niya ang anak na Administrator and Chief Executive Order naman ng Cagayan Economic Zone Authority o CESA na itinanggi namang may Pogo roon. I want to categorically state that there are no pogos in the Cagayan Special Economic Zone and Freeport. May komento rin ang mag-ama kaugnay sa Executive Order No. 13 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pag-regulate at pagbibigay ng lisensya sa gambling at online gaming facilities. It was ill-advised. They did not study it well. My God, Pogo was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now, you have Pogos in Banban and Porac, and without PAGCOR being able to control them? Is that a wise decision, wise activity? Do you believe that Executive Order Number 13 that was issued by the former President Rodrigo Roa Duterte was a mistake? Yes po. Okay. Because all the powers was transferred to PAGCOR. Yes po. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos po ang raid sa isang bahay sa Tuba, Benguet na konektado umano sa iligal na pogo, isasama na raw ng PAOK sa investigasyon si Attorney Harry Roque. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin siya mismo, si Attorney Harry Roque. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Yes, Connie, salamat sa pagkakataon na mag-explain. No? Sa hearing kahapon, hindi pa po kumpirmado na yung tao na nahanap o nahuli doon sa bahay sa Tuba, Benguet ay konektado sa Pogo. Ang sabi po ni Yusek Cruz, iniimbestigahan pa po kung meron pa siyang tie sa Pogo dahil ang pagkakaintindi ko po, siya ay nahuli dahil sa red list ng Interpol na hinain po ng People's Republic of China for financial fraud. No? So hindi pa po kumpirmado na siya ay connected sa Pogo. Yan po ay iniimbestigahan pa lang ng PAOK at ako naman po ay nagko-cooperate fully sa investigasyon ng PAOK. At humingi na rin po ako ng abiso sa Embassy ng People's Republic of China dahil hindi ko po alam na isang pugante pala sa China ay nagtago doon sa bahay nito. Okay, pero kayo po syempre talaga hong makikipagtulungan sa PAOK sa kanila pong investigation on this. Opo, full cooperation po yan dahil wala po tayong tinatago. Ang umupa po sa bahay na yan ay isang 1U, isang babae na nagpakita po ng passport at ng alien
Certificate of Registration. At lumalabas doon sa kanyang Alien Certificate of Registration at sa kanyang passport na siya po ay single. At iba po ang pangalan ng tao na hinahanap ng People's Republic of China, bagamat kumpirmado na yun yung taong yun. So iba rin ang pagkakakilala doon sa taong yun. Sir, baka you can indulge us, kasi syempre, pagka pinag-usapan po itong bahay, I know this is something very private, pero baka lang mas ma-explain ninyo para po sa aming kaalaman dahil apakalayo, Tuba, Benguet. Bahay niyo po ba ito? Ano po ba? Bakit ho kayo may interest dito sa particular na property na ito? Hindi po akong registered owner niyan. Aha. Ang isang korporasyon po ang registered owner yan, na in turn ay pag-aari rin ng isang korporasyon na sa ngayon ay nominal shareholder lang ako, no? Pero talaga namang kukunin ko ang full ownership ng bahay na yan uli by way of purchasing yung shares na nagmamay-ari ng shares na registered owner ng bahay na yan. Okay. Yan naman po ay kinukumpirma ko. Sino At ho ba? kinukumpirma ko rin na tumira ako dyan sa bahay na yan nung ako po'y wala sa gobyerno. Pero kung nung ako'y bumalik sa gobyerno at bumalik sa aking practice, yan po'y nabinbin na wala namang tao. At January 2024, yun po yung pinirmahang lease contract. Okay, ang layo ho, pero talaga hong dyan ho nyo napili pang, kumbaga tumira after po ninyo sa government. Well, ito po yung unang beses na umalis ako sa gobyerno noong 2019, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman at hindi rin natuloy yung aking plano tumakbo para sa Senado ng 2015. Okay. Ito naman ho, patungkol pa rin ho doon sa, syempre, napabalita na parang isa-cite pa kayo in contempt supposedly, dahil po sa nagka-tensyon ho kayo, sa Senate hearing kay Senator Risa. Kayo ho ba'y nakapag-usap na? Ako naman po ay humingi ng abiso dahil ako naman po ay maginoo. Pero nakita nyo naman po ang konteksto kung bakit ako ay nagsalita. Hindi man po ako disrespectful. Ang sabi lang ni Senator Win Gatchalian, bakit ako sumasabay habang nagsasalita si Senator Risa? Sa akin naman, kapag ako nagsasalita, sumasabat din si Senator Risa. At di gaya sa hukuman na kapag ikaw ay nag-answer ng yes, no, bibigyan ka ng pagkakataon na mag-explain sa redirect, ang gusto po ni Senator Risa, yes, no lang, no explanation. Sa tingin ko po, kung sa hukuman, pwede ka mag-explain ng yes and no answer, bakit sa Senado hindi? Alright. Sabi pa po ni Senator Risa ay nasa Interpol red notice yung Chinese na nagtago po sa bahay po ninyo. Aware po ba kayo tungkol dyan, sir? At sabi nyo nga kinakausap nyo na yung China regarding this particular notice po. Hindi po, kaya hiyang-hiya ako sa mga Chino. At wala po akong kaalam-alam na merong bugante sa China na nagtago dyan sa bahay na yan. Kaya nga po, full cooperation ako, hindi lang sa PAOK-CF, kundi pati na rin po sa Chinese Embassy. Alright. At ako po ngayon nangangalampag para tuluyan ang ma-deport yan sa China. Okay, marami pong salamat, Attorney, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Salamat, Connie, at salamat sa pagkakataon na magpaliwanag. Yan po naman si Attorney Harry Roque. Naghain ng apela ang kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. para bawiin ang extradition o pagpapabalik sa kanya sa bansa. Ayon po sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, umapela sila sa Timor-Leste Prosecutor General noong Biyernes, isang buwan matapos aprobahan ng korte roon ang extradition request ng Pilipinas. Dagdag ni Topacio, may inihain din silang iba pang apela. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Justice na humiling ng extradition. Una nilang sinabi na nitong Hulyo mapapabalik si Teves sa Pilipinas. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam pang iba noong March 4, 2023. Dati na niyang itinanggi ang mga akusasyon. Pare, ako muna ang maghahatid ng latest ngayong Huwebes. Keeping it busy ang reyna at prinsesa ng Kapuso Primetime na parehong Leo celebrant. Libreng tiging ang hatid ni Barbie Forteza sa set ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. At bukod sa pa-birthday pasasalamat yan ni Barbie sa hardworking cast at production team ng Kapuso serye. Ang tanong, ano naman kaya ang naging wish ni Kapuso Primetime Princess sa kanyang 27th birthday? Kalabisan na kung hihiling pa ako dahil binigay na sa akin lahat ng
mabubuting bagay, mabuting kalusugan sa akin at sa pamilya ko. Yan. Turning 40 naman in a few days si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. As always, thankful si Marian sa blessings na natatanggap. At kabilang ang Cinemalaya film na Balota. Double celebration nga raw ang ganap ng birthday niya at pelikula this month. Sobrang grateful talaga ako sa kung ano man nangyayari sa buhay ko at 40 ha. Wala namang masama sa pagiging 40. Tapos may 2 anak pa ako. Oh. Samantala, qualified sa next round si Pinoy boxer Carlo Paalam sa 2024 Paris Olympics. Panalo siya sa kanyang laban sa men's 57 kg division laban sa Irish boxer via unanimous decision. Pasok siya sa quarterfinals at kung manalo siya sa quarterfinals, ay sigurado na ang bronze medal ay sa kanya. Bigo naman makakuha ng podium finish si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa all-around finals ng men's artistic gymnastics. Siya ang 12th place sa kompetisyon. Pero may pag-asa pang magkamedalya si Carlos sa pagsabak niya sa finals ng floor exercise sa Sabado. At vault finals sa linggo rin. Samantala, nagwakas naman ang 2024 Olympic journey ni Filipino boxer Hergy Bacquiadan. Bigo siyang manalo laban sa China sa round of 16 ng women's 75 kg division. Arestado sa magkakahiwalay na operasyon ang 3 lalaki na mga miyembro umano ng malaking carnapping group sa Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Na-corner ng mga pulis ang 21 anyos na lalaki sa Purok Angela, Barangay de la Cruz, pasado alas 3 kahapon. Sinilbihan siya ng arrest warrant dahil sa pagnanakaw ng mga motorsiklo. Warrant of arrest dahil naman sa kasong murder ang bitbit ng mga operatiba laban sa lalaking ito. Mag-aalas 11 kahapon sa San Pedro Street, Barangay Dalig. Nakuha rin umano sa kanya ang nasa 12 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 81,000 pesos. Dinakip din ng mga otoridad ang isa pang lalaki matapos silbihan ng arrest warrant dahil sa kasong theft sa Sitio Pulong Banal, Barangay San Jose nitong Martes. Yung similar na offense nila kung saan sila nagsama-sama is yung carnapping of motorcycle. No? Yung isang suspect natin ng carnapping, kinonfirm niya na yung mga nakakarnap niya mga motor ay binabagsak niya dito sa isang suspect natin which is wanted naman ng murder. No? So inamin niya na sa kanya na binabagsak. Sabi ng isang akusado na damay lang daw siya sa pagnanakaw ng motor nang magsimula siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi naman po talaga ako actually na carnapper talaga. Kumbaga po driver lang. Kaya po nakakuha po kami ng isang unit. Dadalhin po namin sa kanya. Pinapalitan niya po ng droga. Giit naman ang itinuturo niyang nagbibigay ng droga. Sinasangla lang po nila sa akin yun. Pero hindi droga daw? Hindi ko po eh. Pera po. Ang sabi niya, shabu daw. Hindi po. Itinanggi rin niya ang kasong murder laban sa kanya. Hindi ko naman po ginawa yun, ma'am. Ano lang po? Napagbintangan lang po ako eh. Sabi naman ng isa pang arestado, Ma'am, wala po akong ginalaman actually po, ma'am, sa mga pinaparatang ko sa akin, ma'am. Wala po talaga, ma'am. ayon sa pulisya, dati nang nakulong ang 3 sospek dahil sa iba't ibang kaso. Ang Antipolo yung sa buong region, kami yung pinakamataas na insidente ng carnapping of motorcycle. Itong grupo na ito ang primary contributor sa insidente ng mga yan. We have witnesses collaborating to the evidence na nakalap natin, yung mga CCTVs, na sila nga talaga yung mga suspect mo natin sa incident. Kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Antipolo City Police Station ang 3 akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.